Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po ni Santa Catalina ng Siena, kasama ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen Maria, tayong lahat ay hihingi ng awa sa Diyos upang tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo at maging mga bold proclaimers of the resurrection of Christ. Kasama po ng kahilingang yan, ating ipagdasal ang mga may sakit, ang mga nalilito at nawawala ng pag-asa sa buhay, bunga ng kanilang mga pasaaning dinadala, at ipagdasal din natin ang takot at mga pangamba ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya dahil sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Kasama ng ating mga hinihiling ang panalangin natin para sa inyong lahat na narito ngayon, ganun din ang mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, yung mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live, lalong-lalo na ang mga may sakit. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa ating pagtanggi na magpahayag sa salita at sa gawa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkakaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayan na naway laging magalak sa pagkikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.
May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirini, Saulo at Manain, kababata ng Tarakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumabasa sila Seleucia, sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat dooy naglayag patungong Syepre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Ang salitang pinahayag ko ang hahatol sa Kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang Kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Faith on the one hand is personal. Ang pananampalataya sa isang dako ay personal sa atin. Bakit ito personal? Personal sapagkat tayong may katawan ang nagpapahayag nito. Tayong may katawan ang nagsasabing nananampalataya ako. At tayo ding may katawan ang tumanggap ng binyag nung tayo ay maliit pa. At tayo din ang mananagot sa bawat ginagawa natin. Kaya nga, pag kayo lalapit sa pari, huwag ninyong ikukumpisal yung kasalanan ng anak nyo. Minsan may mga, Father, ikukumpisal ko din po yung aking anak. Father, ikukumpisal ko din po yung aking ina. Huwag ninyong ikukumpisal ang kasalanan ng iba. Sapagkat yung kasalanan ng iba ay hindi nyo kasalanan. Their personal sins are not your own. Siguro kung minsan ine-entertain na lang ng pare, baka kasi yun na ang nagpapabigat sa inyong kalooban kaya pinakikinggan na lang kayo. But sa totoo, when we talk about confession and faith, your sins are your own. Other sins are, or the sin of other people or the sins of other people are their own. Hindi ko yung mananagot sa kasalanan ng iba. Kung sila'y nangalunya, kasalanan nila yon. Unless accomplice ka sa pangangalunya ng iba. That's another matter. Kung sila'y nagnakaw, abay sila ang mananagot sa Diyos. Kung sila'y hindi sumimba tuwing linggo o sumisimba tuwing linggo, kung sila'y palaging galit sa kapwa, aba, ipananagutan nila yon. In the same manner that our own sins are our own. Because faith on the one hand is personal. But on the other hand, it is also communal. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi dapat natin sinasarili ang ating pananampalataya. At hindi tayo dapat kimi or silent sa karanasan natin sa Diyos, lalo na sa karanasan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, pagmamahal ng Diyos sa atin, pag-unawa and compassion ng Diyos sa atin. Hindi natin dapat sinasarili yan. We ought to share that. Kung minsan, kung hindi lang kung minsan, malimit, tayong mga Katoliko, hiyang-hiya tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Pero hindi naman tayo kimi o hindi tayo silent sa paggawa ng masama. Pag nagmumura tayo, anong lakas? Pag nagchichismisan tayo, kahit maya't maya. Pag tinitingnan natin yung buhay ng may buhay sa Facebook, minuto yan. Ano na kayang biniling bag ni Kumare? No? Pero, kapag magpapahayag tayo ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, hiyang-hiya tayo. Bakit ganun? Sapagkat, bukod sa mahina tayo, sa conviction ng ating pananampalataya, nadadala din tayo ng tukso ng masama. Gustong-gusto yan ng demonyo. Gustong-gusto yan ng kalaban ng Diyos. The moment na tayo ay tahimik sa pagpapahayag
na ang Diyos ay muling nabuhay, sa pagpapahayag na ang Diyos ay mabuti, sa pagpapahayag na ang Diyos ay mapagmahal, ibig sabihin, kinakampihan natin ang masama para hindi ito lumaganap. Sa unang pagbasa, narinig natin ang proklamasyon ni Bernabe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa kabila ng banta sa kanyang buhay. Sapagkat malinaw sa kanya na ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya, puspos ng Espiritu Santo, ay hindi para sa kanya lamang. Ito'y para sa lahat at dapat mapakinggan ng lahat. Kaya meron tayo ngayong pananampalatayang sinasandigan natin. Araw-araw, lalo na sa oras na tayo ay nangangailangan ng lakas dahil sa kabi-kabilang pagsubok na ating kinakaharap. Kung hindi dahil kay Bernabe, kung hindi dahil kay San Pablo, kung hindi dahil kay San Pedro, kung hindi dahil sa kanila, sa Santa Catalina ng Siena, na nagpahayag sa salita at gawa at hindi naging kimi na ipahayag ang pananampalataya sa atin, wala na sana tayo ngayong pagtitipon ngayon. Kung kaya nga, yan ang iniiwang ang hamon sa atin ngayong umagang ito ng mga pagbasa. Huwag nating sarilinin ang ating pananampalataya. While on the one hand, it is personal. On the other hand, it is also communal. Huwag tayong mahiyang ipahayag na ang Diyos ay napakabuti. At dahil doon, gumagawa din tayo ng mabuti sa ating kapwa. Nakita ko si Engineer Cayo. Engineer, belated happy birthday. Nag-birthday yan isang araw. Belated happy birthday po. Huwag tayong mahiyang magpasalamat. Huwag tayong mahiyang magsabi na, Lord, mahal ka namin. At huwag tayong magsabi at magpakita ng pagmamahal sa mga taong nakakasalamuhan natin, bunga ng ating pananampalataya. Diyan tayo mahina. Ang mga Katoliko, hiyang-hiya, magdadasal lang sa harap ng pagkain, sa harap ng mga anak, hiyang-hiya. Hindi magawa. Because kulang tayo sa conviction na faith is not only personal, it is also communal. Kaya nga sa pag-uwi ninyo, ngayong umagang ito, sa inyong mga tahanan, huwag kayong mahiya na ipahayag ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Dahil yan ay galing sa Diyos. Huwag kayong mahiya na humingi ng tawad kung kayo nagkasala. Huwag kayong mahiya na makipagkasundo sa mga taong nakaaway ninyo at huwag kayong mahiyang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan dahil yan ay pagpapahayag na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay katulad ng ginawa ni na Bernabe, ni na Pablo, ni na Santa Catalina ng Siena at mga santo't banal na hindi inangkin lamang sa kanilang sarili ang pananampalataya, kundi ipinahayag sa mas nakararami bilang pagtupad sa atas ng Panginoon. Kung tayo'y takot, kung tayo'y nahihiya, hingin natin ang banal na Espiritu upang tayo'y makapagsalita ng mga bagay ng tungkol sa Diyos, ng mga bagay tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus at maipahayag ito sa salita at gawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob, ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at katapatan, at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mahal na ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sumaling ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ada sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong At lahat. sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, 2 ng Mayo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, ating hari at manunubos. Hallelujah. Magandang umaga po, paanyaya, tayo po'y sama-sama sa pananalangin. Tayo'y tatayo at gawin natin ang tanda ng krus sa ating mga labi.
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa rahap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinaba. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalag tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristo yung haring ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na haring mahal. Alleluia. At Espiritu ng Diyos na banal. Alleluia. Darakalain magpakailanman. Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Diyos, mangyaring tumayo ka sa kaitaasan ng katangian. Alleluia. Handa ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka at magsaya. Gumising ka at tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ikaw pupurihin sa gitna ng mga hirang. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay ilagay mo ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan kami sana ay iligtas upang kami iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang sikiem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot na kapatagan. Matapos na gawing ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Galaad at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing baluti ko itong lugal ng Ephraim. Samantalang itong Huda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugal na gagawin kong hugasan. Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Akala ng Pelestia, tiyak silang magdiriwang sapagkat ang iniisip, ako'y pagtatagumpayan. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon? Sa lungsod na mayroong kuta, sino maghahatid ngayon? Sino kaya magdadala sa akin sa lupang Edom? Kung kami ay tinakwil, hindi mo na alintana. Paano ang hupo namin kung ikaw ay di kasama? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin,
Matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, mangyaring tumayo ka sa kaitaasan ng kalangitan. Alleluia. Paunlari ng Panginoon ang kadakilaan at katarungan sa harap ng mga bansa sa sangkalupaan. Alleluia. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya ay parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang, dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi niya na ililigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa ay pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoon na nakalulugod. Hindi ka natatawaging itinakwil, ni ang lusod mo'y hindi tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag sa iyo kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mong tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo, sa lupain mo siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay tuturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki, sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paunlari ng Panginoon ang kadakilaan at katarungan sa harap ng mga bansa sa sangkalupaan. Alleluia. Siyon, ang Panginoon na iyong Diyos ay maghahari habang panahon. Alleluia. O kaluluwa ko, ang Diyos ay papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang mga hawak kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alikabok. Anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao ng kanyang Diyos, nang laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, na lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauling paningin ng bulag. Lahat ng inapi itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupaan nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon, ang Diyos mo, Siyon, ay mananatili. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Siyon, ang Panginoon ay yung Diyos ay maghahari habang panahon. Alleluia. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Napayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Alleluia. Tayo pagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa ating pagdarasal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ng buong katotohanan. Alleluia. Sa biyaya ng Ama, nakita ng mga apostol ang muling nabuhay na Panginoon. Manalangin tayo sa Ama at wikain. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ama ng kaliwanagan, iniaalay namin sa iyo ngayon ang aming pasasalamat at papuri dahil sa tinawag mo kami sa iyong kamangha-manghang liwanag upang tanggapin ang iyong habag. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ang mga pagsisikap nawa ng sangkatauhan na makatulong upang maging makatao ang sandaigdigan ay maging wagas at matatag sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Kami naway makapaglingkod sa iba ng buong katapatan upang ang buong sangkatauhan ay maging karapat-dapat na handog sa iyong karangalan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Punuin kami ng iyong awa sa pagbubukang liwayway ng isang bagong araw upang ang maghapong ito ay maging araw ng papuri at kaligayahan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga bandal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa internasyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ating pundasalin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa inyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin ang iyong sambayanan, naway laging magalak at sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayong mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.